Well, despite his situation, meron mang bawi ang Panginoon sa akin. And I'm so happy to let all of you know na kapiling ko na ngayon ang pinakamamahal ko. Ladies and gentlemen, my daughter, Justine Refuerzo. Apart from that, there are other positions na kailangan nating punan. Please welcome our new VP for Finance, Mr. Eric Refuerzo. To Justin and to Eric Refuerzo, welcome to the Apex family. Finally, nandito na ako sa Apex, Lolo. I'm doing this not for Giselle, but for something else. Bakit bigla mong naisip na tulungan ng Apex? Kung ako lang, ayoko sana. But I'm doing this for Justine. And I'm here to support her all the way. Dahil mahal ko ang anak ko. I hope you'll erase my doubts and prove me wrong, Mr. Refuerzo. I will exceed your expectation, Mr. Tanyaga. Sana magising na si Lolo Pepe, no? Para hindi ka na maging malungkot, Ate Justine. Mas mahanda ka kasi kapag nakangiti. Talaga ba? Isa ka sa pinakamagaling na neurosurgeon. Hindi lang sa generation mo, kundi sa buong Pilipinas, Dok. Young genius ka nga, di ba? Dapat huwag kang magpapadala sa emosyon mo. Kung hinahanapan ka ng worth, edi ipakita mo yung talents mo, yung skills mo. Tama kayo. Papakita ko sa kanya na kaya ko. Talaga po? Dito po kayo nag-work? Eh, sabihin, doktor din po kayo. Slow down. Don't talk while you're eating. And to answer your question, I'm not a doctor here. Bakit po kayo nag-i-English? Eh, nasa Pilipinas po kayo. Sorry, nasanay kasi ako eh. Lumaki ako sa US. Pero, sige. Simula ngayon, magtatagalog na si Ate Justin. And hindi ako doktor dito. Kung dito po kayo nagtatrabaho, ibig sabihin, hindi na po kayo malulungkot. Kasi lagi niyo na po makikita si Lolo Pepe. Eh, sana nga ganun lang kadali yun eh. Pero hindi lang naman yung kondisyon ni Lolo Pepe yung nagpapalungkot sa akin. Ano pa po? Meron pang ibang mga bagay. Ano pa po? Ay, kulit-kulit mo talaga. Ang dami mong tanong. Hindi mo maintindihan yun kasi bata ka pa. Okay? Ate, ang sabi po sa akin ni Ate Ingrid, kapag po malungkot po tayo, mag-pray po tayo. Tapos po, mag-isip po tayo ng nagpapasaya po sa atin. Katulad po ng pamilya. Ate, di ba po sinabi nyo na iniwan po kayo ng nanay nyo? Totoo po ba yun? Oh, just like you, kagaya mo, iniwan din ako ng nanay ko. Kaya nga feeling ko, magaan yung loob ko sa'yo eh. Kasi parehas tayo ng pinagdadaanan. Iniwan din ako ng nanay ko. Sana makita na natin ang nanay po natin, no? Ate Justine, kapag nakita niyo po nanay niyo, ano pong unang sasabihin niyo sa kanya? Miss Justine, pinapatawag na po kayo ni Dr. Meneses. Magsisimula na daw po yung tour niyo sa buong ospital. Okay, sige, susunod na lang ako. Thank you. Andoy, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Saan ka ba nagpupunta? Hi po, Justin. Crystal po, pasensya na po kayo kung naging makulit na bata itong si Andoy. Naku, wala pong problema yun. Bait-bait nito eh. Paano, Andoy? Babalik na ako sa work, ha? Sa susunod na dadalawin mo si Lolo Pepe, puntahan mo. No problem. I'll see you next time. O, di ba? Marunong din ako mag-English. Ikaw talaga. Sige na. Next time, ha? Bye-bye. Thank you po. Ay, Andoy. Kulit mo talagang bata ka. Saan ka pa kasi nagpupunta? Ay, nako. CR lang ako, ha? Dito ka lang, huwag kang aalis. Kailangan ko mapasaya si Ate Justine. Here.
have some coffee. Thank you. Eric, I apologize sa naging attitude ni Obeng sa'yo kanina. But frankly speaking, his concerns are valid. Kahit naman ako medyo may doubts ako kung tama bang ipinasok ito dito. But I had no choice. Yun ang kondisyon ni Justine. Alright, I get it, Giselle. Sa mga pinagdaanan natin dati. Tama lang siguro na ganyan ka mag-isip. Pero hindi ako magiging liability ng Apex. Wala na ang Eric na kilala mo dati. I am not the loser ex-boyfriend you had before. I have changed. I've come to realize that I have to do better. Kung hindi ko ginawa yun, hindi ko mararating kinalalagyan ko ngayon. Nag-aaral ako because I know that's the only way that I can start anew. And I did everything that I can to prove my worth sa business world. And I commend you for doing that, Eric. Sana lang hindi ako nagkamali sa desisyon kong maging parte ka ng Apex. I know when it comes to your business decisions, hindi ka nagkakamali. Mahusay ka dun Kaya lang, when it comes to your personal decisions, medyo mahina ka dun. Don't act surprised, Giselle. You know what I'm saying. Hello, Justine. You ordered food. Yeah. I'll join you, yeah. All right, I'll see you later. Bye. Giselle, may sasabihin ka pa ba? Hindi kasi sanay si Justine kumain ng nag-iisa. Kailangan lagi kami magkasabay. No, you may go.